Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan na ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, 2 Dutchmen na naiulat na nawawala sa Banawe, Ifugao, natagpuan na ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan si Corporal Melody Pineda. Matagumpay na natagpuan ng mga otoridad ang naiulat noong Setyembre 2 na nawawalang 2 foreign nationals sa Is-Ulamagan, Cambulo, Banawe, Ifugao nito lamang pasado 1:00 ng hapon ng Setyembre 3 taong kasalukuyan. Ito ay patungkol sa naiulat na 2 nawawalang foreign nationals from the Netherlands. Ito po ay tinawag ng 911 sa ating himpilan at agad po tayong nag-conduct ng validation. At ito pong umaga, September 3, 5:30 AM, agad po tayong bumuo ng 3 team para po magsagawa ng search and rescue. Dito po sa 3 huling barangay na kanilang naiulat na napuntahan. Ito po yung unang team sa Barangay Pula, yung pangalawang team sa Barangay Cambulo, at yung pangatlong team sa Barangay Batad. At habang andun kami sa Barangay Batad, itong 1:28 PM, tumawag po yung pangalawang team dito sa Cambulo, yung isa nating kasamahan doon, na kanilang natagpuan yung 2 naiulat na nawawalang foreign nationals. Ito naman ang naging pahayag ni Police Major Hopdayan Jr. hinggil sa kalagayan ng 2 foreign nationals. Nasa maayos naman po na kalagayan yung 2. Maliban lang sa mga minor scratches na kanilang natamo sa kanilang mga paa, na agad namang binigyan ng paunang lunas ng ating mga medics na kasamaan sa 2nd PMFC. Pahayag din ng kanyang pasasalamat si Police Major Hopdayan Jr. sa lahat ng mga tumulong sa search and rescue. Ating mga kababayan, salamat po sa pakikiisa at pakipagtulungan. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kasamaan na tumulong, yung MDRRM, yung 2nd PMFC, yung BFP, at yung ating mga force multipliers. Maraming salamat po. Kaya naman patuloy na nagpapaalala at nananawagan ang Banawe PNP sa mga turista at mga bisita na mag-register at kumuha ng tour guides upang maiwasan ang ganitong mga insidente.
Mula dito sa La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Melody Pineda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pineda. Samantala, isang lalaki ang arestado matapos mahulihan ng baril sa mahigpit na ipinatutupad na Comelec checkpoint ng Mountain Province PNP. Alamin yan sa ulat ni Corporal Judrick Tasing. Arestado ang isang individual sa kasong paglabag sa Comelec gun ban sa ipinatupad na Comelec checkpoint ng Mountain Province PNP sa Dagawi, Poblasyon, Parasilis nito lamang ika-13 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Sibley P. Dawigi Jr., Provincial Director, Mountain Province PPO, nagpatupad ng Comelec checkpoint ang pinagsamang tauhan ng Parasilis MPS at mga tauhan ng Mountain Province 2nd PMFC na nagresulta sa pagkaresto ng nasabing suspect. Ayon pa kay Police Colonel Dawigi Jr., habang nagsasagawa ng checkpoint ay pinahinto ang isang motorista upang suriin ang UR, CR ng kanyang motorsiklo. Gayunpaman, sa pagbukas ng kanyang sling bag ay nakita ang isang pistol. Dagdag pa ni Police Colonel Dawigi Jr., na-recover ng kapulisan mula sa suspect ang isang kalibre 45 pistol na may laman na magazine. Gayon din ang isang matalim na kutsilyo sa scabbard na nakabalot sa itim na rubber band. Sinabi pa ni Police Colonel Dawigi Jr., ang suspect ay isinailalim sa medical examination bago dinala sa impilan ng Parasilis MPS at naharap sa kasong paglabag sa Comelec Resolution 10918 na may kinalaman sa paglabag sa Section 251 ng Omnibus Election Code at Section 32 ng RA 7166. Bukod dito, kakasuhan din ang suspect sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Muli namang nagpaalala sa publiko si Police Colonel Dawigi Jr. na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng baril mula Agosto 28, 2023 hanggang Nobyembre 29, 2023 kaugnay sa mapayapa at maayos na barangay at Sangguniang Kabataan Halalan 2023. Mula dito sa Kamdangwa, La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Judrick Tasing, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tasing. Samantala, kulungan ngayon ang bagsak ng isang sospek sa pang-hold up na isa palang awol na sundalo kung saan naaresto ito sa isinagawang operasyon ng PNP sa Cabinti, Laguna. Alamin ang report ni Patrolman Marvin Avila. Himas rehas ang isang suspect sa pang-hold up matapos maaresto sa isang follow-up operation na isinagawa ng Cabinti MPS at na-recover din ang 780,000 pesos na halaga na perang ninakaw sa isang feeds dealer sa Cabinti, Laguna nitong ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Depositar, nakatanggap ang Cabinti MPS ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa insidente ng pang-hold up. Base sa ulat ng Cabinti MPS, nangyari ang pang-hold up dakong alas 4 ng hapon sa nasabing araw sa Garlac Island, Barangay Bukal, Cabinti, Laguna kung saan hinold up ang biktima ng isang feeds dealer o supplier. Nangyari ang pang-hold up nang ang suspect ay biglang sumulpot nang magbabayad ng dapat ang biktima ng kanyang order na feeds. Habang ito ay di umano tinutukan ng biktima ng 45 caliber na baril habang sa pilitang kinuha ang kanyang perang dala na nagkakahalaga ng 780,000 pesos. Matapos kumpirmahin ng Cabinti MPS ang sumbong, agaran itong nagsagawa ng follow-up operation kung saan matagumpay na naaresto ang suspect bandang alas 5 ng hapon sa nasabing araw. Kinilala ng Cabinti MPS ang suspect na si alias Joseph, isa umanong awol na Philippine Army, tubong Samar at residente ng Cabinti, Laguna. Na-recover sa suspect ang replika ng 45 caliber na baril at ang 780,000 pesos na ninakaw nito. Agad naman ibinalik ng kapulisan ng Cabinti MPS ang pera sa biktima. Naharap naman ang suspect sa robbery with intimidation of persons upon things at paglabag sa Comelec gun ban. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Marvin Avila, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Avila. Samantala, arestado naman ang isang lalaki ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Tarlac PNP para sa kaso nitong estafa sa Barangay Balibago, 1st Tarlac City. Patrolman John Lawrence Ilagan sa report. Isang lalaki na may kasong estafa arestado sa ikinasang manhunt operation ng 2nd Provincial Mobile Force Company,
Tarlac PNP sa Barangay Balibago First, Tarlac City. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Ford B. Sudaypan, Force Commander, naaresto ang suspect sa tulong ng mga tauhan ng Tarlac City Police Station. Ang akusado ay naaresto ng mga pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Anthony Prince Martinez Tumines, Assisting Judge, Municipal Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 2, Tarlac City, sa kasong estapa na may 18,000 na inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Tarlac City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Samantala, isang drug den naman ang nabuwag matapos magsagawa ng operasyon ang Samar PNP at ang PDEA 8 sa Calbayog City na kung saan 5 high-value individual ang arestado. Alamin ang detalye ng balita, Patrolman Rogelio Vistas. Arestado ang 5 high-value individual at nabuwag ang isang drug den sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng mga operatiba sa Barangay Hamurawon, Calbayog City, Samar. Kinilala ang mga suspect na sina Irene, Loren, Rafi, alias Bulldog, Arnold, mga high-value individual at pawang mga residente ng Barangay Ilo, Santo Niño, Samar. Bandang 4:34 ng hapon ng ikasaang operasyon ng mga operatiba sa pangunguna ng Calbayog City Police Station, katuwang ang mga operatiba ng PDEA Samar PPO, 125 SAC 12 Sub PNP SAF at PDEA 8 Samar Provincial Office. Naaresto ang mga suspect matapos mahuli sa akto ng pagbebenta ng hinihinalang shabu sa nagpanggap na pusher buyer ng mga operatiba. Nakumpiska sa mga suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 50 gramo at nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Kasama rin sa mga nakuha ang isang 1,000 peso bill bilang bypass money, mga cellphone at iba pang drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Samantala, isang person with disability o PWD naman sa Surigao del Norte ang nabiyayaan ng libreng wheelchair ng PNP Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Yan ang magandang balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Si Tatay Victoriano Villason, 66 na taong gulang, residente ng Barangay Magsaysay, Placer, Surigao del Norte. 3 taon na ang nakalilipas nang siya ay putulan ng kanang paa. Mula noon, gumagamit na siya ng wheelchair para makagalaw. Sa tagal na rin niyang ginagamit ang kanyang wheelchair, ito ay nasira na. Kaya naman, naisipan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 13 o RACO 13 sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Army Agbuya na bilhan siya ng bagong wheelchair. Nitong ika-29 ng Agosto, personal na inihatid ng mga tauhan ng RACO 13 sa tahanan ni Tatay Victoriano ang wheelchair na kanilang binili. Laking tuwa at pasasalamat naman ni Tatay Victoriano sa RACO 13 dahil sa kanilang magandang loob. RACO 13, sa inyong paghatag sa ako sa inyong bago na wheelchair. Thank you, Tay. Salamat kayo. Isa itong magandang layunin ng ating mga kapulisan ang makatulong sa ating kapwa na nangangailangan upang sila ay mamuhay pa rin ng maayos sa gitna ng kahirapan sa buhay. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artezuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Samantala, alamin naman natin ang naging pagsisiyasat ng Southern Police District sa naging viral na scuffling incident sa kahabaan ng Osmeña Highway. Mula yan sa report ni Staff Sergeant Mary Rose Daet. Nagsasagawa na ng impartial investigation ng SPD dahil sa nangyaring away trapiko sa Osmeña Highway sa pagitan ng pulis at nagpakilalang retiradong miyembro umano ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF.
Sa isang viral video na kumalat online, makikitang nagpapambuno si Police Staff Sergeant Dulipas ng Pasay City Police Station at ang motoristang si Rencio sa gitna ng kalsada habang may hawak na 2 baril ang pulis. Base sa ulat, nasagi umano ni Rencio habang sakay ng kanyang motorsiklo ang kotse na Dulipas. Ngunit sa halip na humingi ng dispensa, nag-dirty finger, nagmura at pinakitaan po umano siya ng baril. At ito na ang naging eksena sa 16-second viral video na nahuli cam ng uploader na umani ng iba't ibang opinyon ukol sa away trapiko. Sinita po siya at nung pulis at sinabihan na yun nga po na mag-ingat sa kanyang pagmamaneho dahil instead po na pinagmumura po netong motorcycle riding yung ating pulis na si Sergeant Solitas. At nag-ano rin po siya ng parang nag-dirty finger pa sa pulis. So sa inangat niya yung at akma niyang bubunot at pinakita ng ating pulis na may baril siya sa kanyang kanan na bewang. So in that instance, medyo kinabahan din yung ating pulis pero nanaig pa rin sa kanya yun na yung kanyang pagiging isang pulis na gagampanan niya yung kanyang trabaho. Kaya nung tumingin yung ating motorcycle riding na suspect o yung ating tao na kanyang sinabdue yung arm ay bumaba ng kanyang sasakyan si Sargento Dolitas at nagbuno na pilit niyang kinukuha yung baril ng tao. So doon po natin nakita sa video na nakailalim na po yung kinuha niya po yung baril. At while na nandun ay nagpupumiglas yung ating suspect at kanyang pilit naman na inaagaw yung baril ng pulis kaya diniinan ng kaliwang tuhod ng ating pulis yung tao para makalma niya. At that instant po may dumating pong mga tanod at nagpatawag po ng pulis at naidala naman yung ating suspect dun sa police station. Nang mapasuko, agad na tumawag ng police assistant si Sergeant Dulipas sa Substation 3 kaya pareho silang dinala sa nasabing istasyon. Dito na pag-alaman na si Rencio na nagpakilalang retired major ng ISAF ay wanted pala sa kasong usurpation of authority dahil sa pagsusuot ng uniforme ng isang army major. Sa loob ng istasyon, sinurrender na Rencio ang hawak nitong baril at nagpaalam upang umuwi ng bahay upang kunin ang mga dokumento ngunit hindi na ito bumalik ng istasyon na hindi dapat pinayagan ng desk officer at commander na naging maling hakbang ng naturang substation. Sa kasalukuyan, pinaghahanap na ngayon ang suspect upang sampahan ng karampatang reklamo, samantalang kasong administratibo naman ang kakaharapin ng desk officer on duty at commander. Dahil sa insidente, inalis na din sa pwesto si Staff Sergeant Dulipas, ganun din si San Isidro Substation Commander at ang desk officer na naka-duty para magbigay daan sa impartial investigation. Sa kabilang banda, may panawagan naman si Police Brigadier General Mariano kay Angelito Rencio. So, alam naman niya kung yung kanyang ginawa at we are here dito sa Southern Police District willing to hear his side para mapaliwanag din niya kung yung side niya at kung wala naman siya tinatago, then mas maganda na pumunta lang din sa amin para may paliwanag niya yung sarili niya at magkaroon na rin ng tuldok itong kaso na kinakasakutan niya. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Meros Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. At para naman sa kaligtasan ng ating mga kababayan, nagsagawa ng road clearing operation ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group La Union. Ito ay dahil sa mga naganap na landslide na dulot ng bagyo sa Region 1. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, dala ng mga bagyong pumapasok sa ating bansa, kasabay din ito ang kaliwat ka ng pagguho ng mga lupa, pagbaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog dulot na patuloy na pagbuhos ng ulan. Gaya na lamang nitong ika-1 ng Setyembre ng taong kasalukuyan, nagsagawa ng road clearing operation ng mga tauhan ng HPG La Union dahil sa isang pagguho ng lupa sa Nagilan Magulin Road sa San Fernando, La Union. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, dala ng Tropical Cyclone Gorin at Bagyong Hana.
Halos matabunan ng mga bumagsak na puno at lupa ang daan na siyang naging dahilan ng pagka-stranded ng mga sasakyang dumadaan sa nasabing lugar. Ngunit sa kabila ng mga panghamon na kondisyon ng bagyong ito, ang Highway Patrol Group ay nananatiling handa na magbigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan na gumagamit ng kakalsadahan, hindi nagdalawang isip ang HPG La Union na pangunahan na ang road clearing operation upang mapanatiling ligtas na badaanan ang Nagilan-Bangulin Road na siyang isa sa mga mahalaga at pangunahing daan sa nasabing rehiyon. Continuous yung road clearing namin sa kalsada natin, ang highway, sa provincial highway. Gaya nung kanina, habang nasa kami, area ng Nagilan-Bangulin Road, may nadaanan kami doon na tumumbang punang kahoy. So, wala naman namin tinanggal yung doon na nakahambalang na kahoy doon para makadaan agad yung mga stranded natin mga kababayan. Kami ang Highway Patrol Group ang kakampi nyo sa kalsada na maaasahan sa kahit anumang panahon. Kami ay patuloy na magbibigay at mag-aabot ng tulong at serbisyong may puso na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang operasyon ng Regional PNP Drug Enforcement Unit 6 dyan sa Iloilo City kung saan 3 individual ang arestado. Ang detalye ng balita ibahagi mo, Patrolman Brent Marks Ngayaan. 3 individual ang naaresto sa ikinasang drug by bus operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 bandang 1:51 ng hapon sa Barangay Reyos, La Paz, Iloilo City nitong Setyembre 3 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga naaresto ang isang regional top priority high value individual target na si Vincent Prieto alias Vincent, 29 anyos, at ang mag-amang sina Nicole Gilergan alias Nicole, 24 taong gulang, at si Warren Gilergan, 48 anyos, at sila ay kapwa mga residente ng nasabing lungsod. Ang nasabing bypass operation ay nagresulta sa pagkakumpiska ng 31 pakete ng suspected shabu na tumitimbang ng 155 gramos at nagkakahalaga ng 1,054,000 piso. Na-recover din sa mga suspect ang 12,000 pesos na bypass money at ilang mga non-drug items. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, hepe ng RPDU 6, si Vincent na itinuturing na regional top priority target ay napag-alamang nakulong noong 2015 dahil sa illegal na droga at kakalabas lamang nitong 2022 sa pamamagitan ng plea bargaining agreement. Nasa himpilan na ng La Paz Police Station ang mga suspetsado at sila ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaugnay sa matagumpay na operasyon ay pinuri ni Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, RD Pro 6, ang operating units sa kanilang dedikasyon upang masugpo ang iligal na droga sa syudad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Samantala, taos-puso naman ang pasasalamat ng mga naging benepisyaryo ng libreng kasalan ng handog ng kapulisan ng Southern Police District. Yan ang magandang balitang hatid ni Staff Sergeant Mary Rose Daet. Sa layuning mapanatili ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahalan, isinagawa ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB ang libreng kasal program sa President's Hall, Barangay BF Homes, Parañaque City para sa 8 magkasintahan na mga residente ng Sitio Lago ng Parañaque. Sa pangunguna ni Mayor Eric L. Olivares, ipinagdiwang ng 8 magkasintahan ang kanilang pag-iisang dibdib sa isang mass wedding. Kasama rin sa okasyon si Police Colonel
Jenny de la Cruz Texon, ang Chief DCAD, Police Captain Ibeth F. Agramon, kinatawan mula sa Regional Community Affairs and Development, Police Major Teddy Kusipag, ang Substation 5 Commander ng Parañaque, Attorney Arturo Carlos O. Astorga, ang Presidente ng BF Federation of Homeowner Associations Incorporated, City Councilor Tin Esplana, mga kaibigan, kamag-anak at saksi ng 8 magkasintahan. Ang programa ipinamahalaan ng RPSB Team Parañaque simula sa pagproseso at pagkuha ng kanilang mga PSI birth certificate, CNUMAR, hanggang sa paglalakad ng kanilang mga dokumento mula sa local civil registrar sa tulong ni Ms. Johanna Nemenzo, ang Chief LCR ng Parañaque. Bilang bahagi ng programa, ipinagkaloob ng RPSB Team ang wedding dress para sa mga babae, long sleeves naman na may necktie para naman sa mga kalalakihan, at pati na rin ang wedding ring at mga wedding cakes. Gayun din nagkaroon naman ng handaan bilang bahagi din ng selebrasyon ng kanilang kasal. Nagpapasalamat po kami sa RPSB team na kasama po kami sa beneficiary nila para sa libreng kasal. Nagpapasalamat kami dahil nasali po kami dito sa ganitong programa po na libre po. Sa tagal-tagal, plano, hindi po natuloy na. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant May Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Samantala, isa na namang nawalang wallet ang naibalik sa may-ari nito sa tulong ng isang pasahero at mga miyembro ng PNP Aviation Security Group sa Laguindingan Airport. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Christian Austria. Kahangahangang katapatan ang ipinamalas ng isang pasahero sa Laguindingan Airport, Misamis Oriental matapos niyang ibalik sa may-ari ang napulot na wallet sa comfort room ng nasabing paliparan nito lamang gabi ng Linggo. Base sa report na ibinahagi ng Laguindingan Airport Police Station, lumapit sa Police Assistance Desk ang isang pasahero na kinilalang si Mr. Erwin L. Barawid upang i-turn over ang napulot niyang wallet. Dito ay sinuri ng kapulisan ang nasabing wallet na kung saan kanilang nakita ang pagkakakilanlan at contact number ng may-ari na si Mr. Matthew Balicer, isang government employee at papaalis na pasahero patungong Manila. Natawagan nila ang may-ari na agad namang nagtungo sa tanggapan ng nasabing istasyon at dito ay personal na inabot ni Mr. Barawid sa may-ari ang wallet na naglalaman ng cash na nagkakahalaga ng 5,000 piso, mga ATM card at ID, at labis namang ang pasasalamat nito kay Mr. Barawid. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, sa tuloy-tuloy na operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasaba sa ikinasang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Cebu City. Muling magbabalita si Patrolman Emerson Lapitan. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, matagumpay naman ang naging pagtatapos ng mahigit 100 Valley Cops sa 60 Days Basic Internal Security Operation o BISOC sa Quezon, Isabela. Yan ang sinubaybayan ni Staff Sergeant Randy Boy Cosipag. Tapos ang 3 buwan ng mahigpit na pagsasanay, matagumpay na nagtapos ang 181 miyembro ng Santatag Class 02-13, 2023, 29, 30, and 31 ang BISOC noong Setyembre 2, 2023. Ang closing at awarding ceremonies ay pinangunahan ni na Police Colonel Radel Ramos, Acting Director ng PNP Training Service na nagsilbing panauhin, pandangal at speaker, at Police Colonel Mariano P. Magistrado IV, Deputy Regional Director for Administration na kinatawan ni Police Brigadier General Christopher C. Birung, Acting Regional Director ng Police Regional Office 2. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Police Colonel Ramos ang mga nasipagtapos ng BISOC na laging magsagawa ng tamang paghuhusga at unahin
ang kapakanan ng lahat ng individual na sangkot sa pamagitan ng pagsunod sa mga legal na utos at panindigan ang integridad ng PNP kabilang ang Rule 113 Section 2 ng Rule of Court. Tanggapin ang mga aral na iyong natutunan at patuloy na umunlad ng personal at profesional. Patuloy na magsikap para sa kahusayan at maging huwaran sa iyong mga kapwa-opisyal at komunidad na iyong pinaglilingkuran, dagdag ni Police Colonel Ramos. Samantala, sinimulan ng Sandatag ang kanilang pagsasanay noong Mayo 26, 2023 sa Barangay Manga, Quezon, Isabela at Regional Special Training Unit 2 sa Camp Marcelo A. Aduro. Ang naturang kurso ay naglalayong magbigay ng pangunahing pagsasanay, pahusayin at palakasin ang mga bagong lahi ng mga Valley Caps at mga kakayahan ng unit. Katalinuhan sa pamumuno, taktikal na pag-iisip, disiplina at tamang saloobin ng kasamahan sa kontra-terorismo at kontra-insurhensiya at iba pang operasyon ng pulisya. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Randy Boy Cosipag, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang polis. Maraming salamat, Staff Sergeant Cosipag. Samantala, dalawang armadong hold-upper naman ang hold up sa isang public utility jeep sa Maynila. Ang arestado ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan si Corporal Sheena Marie Tapu. Balik kulungan ang dalawang hold-upper matapos magdeklara ng hold-up sa pampasaherong jeepney makaraang masukol ng mga nagpapatrolyang kapulisan ng Ermita Police Station 5 sa Ermita, Maynila. Sumakay di umano ng jeep ang dalawang suspect sa kahabaan ng Taft Avenue na kinilalang sina Andy Ayuso at June Braga, kapwa residente ng Paco, Maynila na agaran din namang naaresto ng pulisya. Nabawi sa mga suspect ang kanilang tinangay na cellphone at pera ng mga biktima. Kasabay nitong nakumpiska ang 2 kalibre .38 na ginamit sa pang-hold up. Nahaharap sa kasong robbery at paglabag sa RA 10591 ang mga suspect na nakakulong na sa nasabing presinto. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Sheena Marie Tapu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Sa iba pang aktibidad ng pambansang pulisya, isang fun run for a cause na may temang takbo para kay Isko at Iska ang naging handog ng pamunuan ng General Santos City Police Office para sa kanilang napiling benepisyaryo na ginanap sa Plaza General Santos City. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Charnie Mandia. Nakiisa ang mga tauhan ng General Santos City Police Office sa takbo para kay Isko at Iska, a run for a cause na isinagawa sa Plaza General Santos City nitong ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Mindanao State University of General Santos City Extension's College of Law Students Association ang aktibidad kasama ang Philippine National Police at iba pang sangay ng gobyerno na nasasakupan ng General Santos City. Ang kaganapan na ito ay naglalayong makalikom ng pondo para sa mga estudyanteng naghahangad na maging abogado para sa bar exam na paparating ngayong taon. Ang pagdalo naman ng kapulisan sa aktibidad na ito ay nagpapakita ng malakas na ugnayan ng kapulisan at ng mamamayan upang panatilihin ang masiglang pamayanan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mandia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mandia. Samantala, nasa kote naman ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang isang lalaki sa kanilang isinagawang joint operation sa Quezon City dahil sa pagbebenta nito ng ninakaw na motorsiklo. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Huli ng Highway Patrol Group NCR ang isang lalaki sa 28 Avenue, Cubao, Quezon City na nagbebenta ng isang nakaw na motorsiklo. Sa pamamagitan ng isang joint operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit NCR sa pangungunang regional chief nito na si Police Colonel Joel D. Kasupanan, nahuli si alias Edelberto, 23 taong gulang, residente ng Balintawak, Quezon City, nitong ika-1 ng Setyembre ng taong kasalukuyan.
Sa pamamagitan ng isang impormante, natunto ng nasabing suspect dala ang motorsiklo at batay sa dokumentong ipinakita ng suspect, ang nasabing motorsiklo ay nakapangalan sa registered owner nito na si alias Christian, residente ng Baysa, Quezon City. Agad niyang pinuntahan ng HPG-NCR ang lugar kung saan nakatira ang registered owner. At ayon nga dito, ninakaw ang kanyang motor na nakapark sa kanyang apartment sa Baysa, Quezon City. Kasunod ng araw ng pagkawala ng kanyang bag kasama ang mga IDs at susi ng motor nito. Dahil dito, pagkatapos ng pakikipaniyam, ang HPG-NCR kasama ang rehistradong may-ari ng motor ay dumiretso sa lugar kung saan nakita at na-identify ng biktima ang motor niyang nawawala. Agad niyang inaresto ng tauhan ng HPG-NCR ang suspect. Samantalang nasa kustodya ngayon ng Regional Highway Patrol Unit NCR ang motorsiklo at ang suspect para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, voluntaryong sumuko naman o voluntaryong nagbalik loob sa mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 3 ang isang dating miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Yan ang balitang hatid sa atin ni Corporal Faith Sangiles de Guzman. Voluntaryong nagbalik loob sa mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 3 ang isang dating miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Ang naturang pagbabalik loob ay pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel J.C. D. Maandal, Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 3. Siya ay si alias Aquillo, residente ng Licab, Nueva Ecija at dating miyembro ng New People's Army. Ayon sa ulat ng RMFB3, voluntaryo nitong isinuko sa kanilang himpilan ang isang caliber 38 revolver at 4 na bala bilang patunay na pagtalikod sa mga makakaliwang grupo. Kasabay nito ang kanyang panunumpa at paglagda sa harapan ng ating kapulisan ng Oath of Allegiance to the Government. Ito ay bunga lamang ng pagsisikap ng mga pulisya upang hikayatin ang ating mga mamamayan at imulat sa kanila ang mga iba't ibang programa ng ating pamahalaan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Faith Sangiles de Guzman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal de Guzman. Samantala, tunghayan naman natin ang naging soft launching ng programang Aling Pulis Everywhere ng pamunuan ng Women and Children Protection Center o WCPC sa Mandaluyong City. Mula yan sa ating ka-PNN Patrol Woman, Sana Rose Luna. Bagamat masama ang panahon ay hindi nagpaawat at nagpatuloy pa rin ang PNP Women and Children Protection Center na bahagyang mailunsad ang Aling Pulis Everywhere kung saan ito ay isinabay sa pagbubukas ng klase nitong Lunes sa lungsod ng Mandaluyong. Sa pangunguna ni Police Colonel Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, katuwang ang Mandaluyong City Police Station na pinamumunuan ng bago nitong hepe na si Police Colonel Mary Grace Madayag ay sinimulang ilunsad ang Aling Pulis Everywhere sa Pedro P. Cruz Elementary School na dinaluhan ng mga guro at faculty staff kasama ang ilang mga estudyante ng nasabing paaralan. Layunin ng PNP WCPC sa paglunsad nito na mas lalong mapalapit si Aling Pulis sa publiko, lalo na sa ating mga kabataan at kababaihan para itaas ang kanilang kamalayan sa kanilang karapatan. Dagdag pa rito, ay nagpahayag ng kasiguraduhan ang hepe ng WCPC na laging naririyan ang mga aling pulis para dinggin at protektahan kung sila ay nakakaranas ng mga pang-aabuso. Kahit anong oras o 24/7, si Aling Pulis ay gising. Kaya handa ko siya tumulong sa bawat isa. Nakinig sa lalaki ko. Kami po ay nandyan. Buong kapulisan po maaasahan ninyo. Buo naman ang suporta ng Mandaluyong City Mayor na si Benjamin Abalos Sr. sa mga programang hatid ng kapulisan at taus-pusong ipinarating ang katagumpayan sa nasabing aktibidad. Samantala, kinunan naman ng panayam ang hepe ng Mandaluyong City Police Station tungkol sa naganap na programa.
Bilang hepe po ng Mandaluyong City Police Station, ano po ang mga hakbang na gagawin nyo sa paglunsad ng Aling Police Everywhere? Bilang hepe ng Mandaluyong City Police Station, aming susuportahan ang paglulunsad ng Aling Police Everywhere. Kaya po tayo ay makikipag-ugnayan sa lahat po ng mga principals, assistant principals ng mga paaralan dito sa Mandaluyong City, pati na rin po ang ating local government unit para suportahan po ang ating Aling Police Everywhere. May nais pa po ba kayong ipaabot sa mga Mandalenyo? Sa mahal po naming taga Mandaleño, ang inyong pong kapulisan at ang inyong Aling Police ay nandito po sa Mandaluyong City Police Station. Kasama po ng iba pang Aling Police na nandyan na nakakalat po sa kalsada, nakakalat sa eskwelahan. Kami po ay inyong suportahan. At ipagpatuloy po natin ang magandang ugnayan ng police at ng komunidad para po mapagpatuloy natin at ma-maintain natin ang peace and order dito po sa Mandaluyong City. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Police, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong Aling Police PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.